Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at minsan pa sama-sama tayong magbulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba sa larangan ng showbiz, ng music industry, sa sports at iba pa, meron pong tinatawag na Hall of Fame. Ito po yung talaan ng mga pamusong tao na nag-iwan or presently nasa mga kasaysayan sa larangan ng industriya nila na talagang kinilalang tanyag. Sa Biblia po, meron din pong talaan ng mga taong naging tanyag dahil sa kanilang pananampalataya at tinatawag po natin itong Hall of Faith. Ito yung talaan ng mga tao na talagang nagtiwala sa Panginoon Diyos na ano pa man yung pinagdaanan nila sa kanilang buhay, sa kanilang panapanahon, ay nanatili silang matatag at dahil doon, nagtala sila ng napakagandang istorya na kung saan tayo ngayon ay nakikinabang o napapalakas din sa ating pananampalataya. Ito po ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 11. Diyan po nakatala ang pangalan nila Noah, Abraham, sila Jacob, sila Joseph, Moses. So, nandyan yung mga pangalan nila, no? Okay. Kung mapapansin nyo po, o babasahin nyo ang Hebrews chapter 11, mapapansin po ninyo, hindi lamang maraming beses na binanggit ang faith, meron din po ako napansin dito na ilang beses din na binanggit yung salitang commended. Commend means to praise as worthy, qualified, or desirable. Pero alam niyo po, sa pagbubulay ko nitong Hebrews 11, napunta po ako dun sa verse 31. Sabi po sa Hebrews 11:31, by faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Alam niyo po, di ba commend means praise as worthy, qualified, or desirable. Nung nabasa ko ito, parang, wow. Sana, pwede namang isulat na by faith, Rahab, sabi doon, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. By faith, Rahab. Pero ang sabi, by faith, the prostitute Rahab, bakit kailangan pang isama yung salitang prostitute? Kaya nga, biglang naisip ko, di ba commended? Commend is to praise as worthy or qualified. Si Rahab, isang prostitute, pero na-qualified siya. So, magandang pagbulay-bulayin po natin ito. Tingnan po natin saglit sa Joshua chapter 2. Tatalon-talunan ko na lang po kasi 14 verses po ito. Sabi po dito, then Joshua secretly sent 2 spies from Shittim, go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. So the king of Jericho sent this message to Rahab, bring out the men who came to you and entered your house, because they have come to spy out the whole land. Ang sabi po sa verse 4, the woman Rahab had taken the 2 men and hidden them. And she said, may nagpunta nga po rito pero umalis na sila. So, hinabol ito ng mga gwardya o ng mga tauhan ng mahal na hari. Pagdating po sa verse 9, Rahab said to them, do sa mga espiya, I know that the Lord has given this land to you and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the 2 kings of Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. Wow, grabe. Alam niyo po nangyari rito? Hindi lang po to stress hindi basta bagay na distress na talaga to di ba? Distress means a state of danger causing psychological and emotional suffering. Okay?
Sino ba naman hindi madidistress? Biro mo makabalita ka ng ganun. East of Jordan, alam ng mga taga Jericho, kung East of Jordan, sila na ang kasunod. At ang balita ay talagang kung paano na-destroy yung kampo nila, Sihon at Og, at sabi dito, at ng mga Amorites sa East of Jordan, papunta sa kanila to. Talagang nakaka-distress to dahil pag sa isang iglap lang, maaring mamatay lahat ang mga taga Jericho at ganun nga po ang nangyari. Pero alam niyo po ba, ito nga yung tanong paano napasama sa Hall of Faith si Rahab or yung prostitute na si Rahab? Mga kapatid, minsan napaka saklap tanggapin na maraming tao ang mapanghusga at minsan tayong mananampalataya, nag-iisip tayo ng mga taong pag nakilala natin na makasalanan sila, prostitute o ano pa man sila, nag-iisip tayo na ng kung anong bagay. Pero mga kapatid, wala tayong karapatan talagang humusga. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang lahat ng tao ay dinisign ng Lord at lahat ng tao ay may plano ang Diyos. Okay? Hindi naman natin siya masisi. Bakit siya naging prostitute? Ito ba ay gusto niya? O dahil sa pangangailangan para sarili niya? O may pamilya ba siya? O kung ano, kung bakit siya naging ganun. Pero isa lang ang alam ko, lahat ng tao ay dinisign ni Lord at kasama sila sa plano ng Panginoon. Kaya hindi tayo, wala tayong karapatan talagang humusga ng tao. Okay. Sabi sa Bible, they were commended by their faith. So, tanungin natin, paano siya naging commended o bakit siya napasama sa talaan ng mga taong mananampalataya at kumilala sa Panginoon? Alam niyo kung bakit? Number 1, she acknowledged that there is a true God. She acknowledged that there is a true God. Kasi sabi po dun sa verse 11b, ang sabi po dito, when we heard of it, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Kinilala niyang merong tunay na Diyos. At ang Diyos na ito ay ang Diyos ng langit at ang Diyos ng lupa. Wow. Okay. Pangalawa, sabi po dito, she acknowledged that the only way out is God. She acknowledged that the only way out is God. Sa verse 12 po natin, makikita yon ang nakasulat dito, now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness to you. Give me a sure sign. Sabi doon, now then, please swear to me by the Lord. In-acknowledge niya na walang kaligtasan maliban sa Diyos. Sa panahon natin na ngayon ng pandemic na nangyayari, maraming sisihan, maraming ganito, maraming haka-haka. Grabe ang nangyayari sa panahon natin. Pero mga kapatid, isa lamang po ang katotohanan. Kilalanin natin na makakalabas lang tayo sa pandemic na ito. Makakalabas lang tayo sa mga problemang kinakaharap natin, sa gulong kinakaharap natin, sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Wala tayong ibang magiging kanlungan, walang ibang mapa. Ang tao, yes, kayang tumulong sa atin. Ang mga Kristiyano, pwede tayong maipanalangin. Pero hanggang saan? Hanggang saan? So, bakit siya napasama sa talaan ng Hall of Faith? Kinilala niyang mayroong totoong Diyos at kinilala niyang tanging ang Diyos lamang ang makakasalba sa kanila o sa kanya sa panahon nitong distress na ito. Okay. Mga kapatid, meron po akong papakita sa inyo sa verse. Ito, pinicturean ko kasi napakaganda nito. Ito ay mula sa aking Bible kasi meron po siyang cross-reference. Ito po ay galing sa Matthew chapter 1. Ito po ay yung genealogy of Jesus Christ, yung talaan ng mula kay Abraham hanggang sa Panginoong Jesucristo. Makikita niyo po dyan sa talatang yan, pag binasa po ninyo, okay, pag binasa niyan, sabi po dyan, mula sa verse 4, Raham, the father of Aminadab, Aminadab, the father of Nashon, Nashon, the father of Salmon,
Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Kung makikita niyo po, merong G na maliit sa itaas at pag itinuro niya yung G na yan, sa kanyang bandang kanan, nakalagay po dyan C, Hebrews 11:31. So, hindi po ito nagkataon na kapangalan lang ni Rahab na prostitute, kundi mismong si Rahab ang tinutukoy dito. Ano po ang punto ko? Mga kapatid, ang isang meaning ng commended sa dictionary na nakita ko ay give in charge for care or preservation. Alam niyo yung revelation sa akin ni Lord? Mga kapatid, ang pananampalatayang tinatayuan natin ngayon, ang pananampalatayang tinatayuan mo ngayon ay hindi lang para sa'yo. Preservation ang sabi dito sa commended na ito. Anong ibig sabihin nun? Nakatayo ako sa faith ko, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya ko, kundi preservation ng next generation. Kapatid, ito napakagandang namnamin natin. Hindi ko hinusgahan si Rahab, pero kapatid, kung ang isang prostitute ay ginamit ng Lord para sa preservation ng hindi lang susunod na generation. Ano po sabi sa Matthew? Matthew chapter 1, yung kasunod ng picture na yan. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. Mula kay Rahab, lumabas ang isang Haring David. At mula kay Haring David, lumabas ang isang Joseph na naging asawa si Maria na lumabas ang Panginoong Hesukristo. Huwag natin tingnan kung ano yung pinagdaanan natin, ano nakalipas natin. Tingnan mo ngayon yung design ng Lord sa'yo, yung plano ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi hindi natin alam. Yung tinatayuan mong pananampalataya ngayon, hindi mo alam yung henerasyon na susunod sa'yo, yung susunod sa atin. Hindi mo kayang isipin kung gaano ang or paano or sino ang kayang i-produce nung faith na tinatayuan mo ngayon. Di ba meron ng kwento sa alam niyo yung kwento sa mansanas. Ang mansanas daw, pag binuksan mo, makakabilang ka ng mga 6, 7, 8 na buto sa loob, di ba? Yung mansanas, pag biniyak mo, makakabilang ka ng buto. Pero kapatid, tandaan mo to. Mabibilang mo ang buto sa loob ng mansanas, pero hindi mo kayang bilangin ang mansanas sa loob ng buto. Hindi mo kayang bilangin yun. At ganun din ang ating pananampalataya. Yung pananampalatayang tinatayuan natin ngayon. Yun ay preservation ng ating next generation. Kaya kapatid, maging matatag tayo sa ating pagkilala, sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Romans chapter 1 verse 17, for therein the righteousness of God revealed from faith to faith, for it is written, the just shall live by faith. Kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sa pangako ng Panginoon, sapagkat ang pananampalatayang tinatayuan natin ngayon, hindi lang ito para sa iyo, hindi lang ito para sa akin, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at dalangin ko po ang salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng kalakasan, maging matatag tayo sa pagkilala sa Kanya, maging matatag tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Minsan pa, ang pagpapala po ng Panginoon ay sumaating lahat. In Jesus' name, Amen.